Kabanata 26-30. Sino ka? Paano ka naging kwalipikado para hilingin sa akin na gumawa ng isang pabor para sa iyo? Napatingin si Edgar kay Alex na may masamang tingin. Umiti siya ng galit at sinabing, iyo ba siya? Well, tuturuan ko siya ng leksyon sa harap mo. Tatayo ka na lang ba dyan at manunood? Sino ang iyong patron? Interesado akong makilala siya. Hawakan mo siya, sabi ni Edgar sa mga security guard. Sa sandaling ito, naaaliw ang mga kaklase ni Dr. Cheryl na makita kung paano hinukay ni Alex ang sarili niyang libingan. Hindi napigilan ni Dr. Cheryl ang sarili habang iniinsulto sa publiko. Maging si Benjamin ay napilitang manahimik. Pagsisisihan mo ito, galit na sabi ni Alex. Dam, matigas pa rin ang pagkilos ng lalaking ito. Hindi ako makatingin sa kanya, nakakahiya. Bilisan mo at ibaba mo siya, sabi ni Edgar. Agad na sinagot ni Manager Ramsey ang mga utos ni Edgar. Hindi siya nag-abalang tingnan ang ekspresyon ni Alex. Nanghihingi siya ng bulo. Si Dr. Cheryl ay natakot hanggang sa mamatay. Nag-aalala siya na hindi kaya ni Alex ang marami sa kanila. Higit pa rito, ang mga taong ito ay nagtrabaho para sa Thousand Miles Conglomerate, na kilala bilang hari ng underworld sa California. Walang sinuman ang maglalakas loob na manggulo sa kanila. Sila ay brutal at agresibo. Kung sino man ang nabugbog ng mga taong ito ay magiging patay na karne. Kahit na ang lolo ni Dr. Cheryl na siyang pinakamahusay na doktor sa California ay hindi siya nailigtas. Noon lang, naghagis si Alex ng itim na card, tingnan mo. Nakikilala mo ba ito? Isang credit card. Sinusubukan mo bang suhulan ako ng pera? How dare you insultuhan ako sa teritoryo ko? Nanunuya ang manager. Sinulyapan niya ang card at inalis iyon sa kamay ni Alex. Nang mahulog ang card sa lupa, nawala ang ngiti ni Manager Ramsey at nanigas ang kanyang mga mata. Ito ay dali-dali niyang kinuha ang card at pinagmasdang mabuti. Hinawakan niya ang card sa nanginginig niyang mga kamay at nagtanong, saan mo nakuha itong Supreme VIP card of Thousand Miles Conglomerate? Sa pagkakataong iyon, susugod na ang mga security guard kay Alex para ibaba siya. Pinigilan sila ni Manager Ramsey, stop! Hawakan mo ang iyong mga kabayo. Nagulat ang karamihan. Labis na nagulat si Benjamin at ang iba pa. Hindi sila makapaniwala na ang basurang ito ay may Supreme VIP card of Thousand Miles Conglomerate. Sinasabi na ang card na ito ay isang memento mula kay Lord Lex Gunther. Ang sinumang nagtataglay ng card na ito ay dapat tretuhin ng katulad ng kung paano nila tretuhin si Lord Lex Gunther. Hindi sila makapaniwala na may kinalaman si Alex kay Lord Lex Gunther. Nagpanik si Edgar. Kung kay Alex talaga ang card, masusuka siya sa ginawa niya kay Dr. Cheryl kanina. Hindi niya ito matanggap. Sabi ni Edgar, Ramsey, sigurado ka ba na genuine itong Supreme VIP card of Thousand Miles Conglomerate? Hindi ito peke. Hindi sigurado si Manager Ramsey tungkol dito. Sabi ni Alex, maaari mong tawagan si Lord Lex para kumpirmahin ito. Hindi nang ahas si Manager Ramsey na tawagan si Lord Lex. Sa halip, tumawag siya sa pangunahing tagapamahala ng Urasawa Restaurant, na isa ring executive ng Thousand Miles Conglomerate. Dahil hindi niya makumpirma ang pagiging tunay ng card na ito, maaaring kumpirmahin ito ng taong tatawagan niya. Maya-maya, isang medyo may edad na lalaki ang nagmamadaling lumapit. Hindi siya nag-abalang tingnan ang card. Nang makita niya si Alex, biglang nagbago ang mukha niya. Lumapit siya kay Alex at gumawa ng buong 90-degree bow. Pagkatapos, magalang niyang sinabi, Master Alex. Kaking gulat ng lahat, lalo na si Benjamin. Parang mabangis na hayop ang pintig ng kanyang puso na sinusubukang tumakas sa kanyang dibdib. Nang maalala niya ang ginawa niya kay Alex sa buong hapunan, bigla niyang naramdaman na maswerte siyang nabuhay pa. Minsan na niyang nakita ang taong namamahala sa Urasawa Restaurant. Maging ang kanyang ama ay nagbigay galang sa lalaking ito. Kung nasaktan niya ang lalaking ito, malaki ang gulo ng pamilya niya. Ngunit ang lalaking ito, na iginagalang ng marami, ay yumukod kay Alex at tinawag siyang Master. I'm Bernard, the person in charge of Urasawa Restaurant. Ang hiling mo ang utos ko, sabi ni Bernard. Nasa Hells Angels si Bernard ng gabing iyon, kaya alam niya ang pagkakakilanlan ni Alex. Kaya naman, taos puso niyang tinawag si Alex bilang Master.
Sabi ni Alex, naghinala sila na peke ang card ko. Pakikumpirma ang pagiging tunay nito. Tumangala si Bernard at sinimangutan si Manager Ramsey. Isang malakas na sampal ang ibinigay niya kay Ramsey. Paanong hindi mo makikilala ang Supreme VIP card ng Thousand Miles Conglomerate? Hindi ka qualified na maging manager ng Urasawa Restaurant. Tinanggal ka na, umalis ka na dito. Namutla ang mukha ni Ramsey at pinagpawisan siya ng malamig. Ngunit hindi siya nang ahas na maiyak. Tumango siya at lumayo ng walang pag-asa. Lumabas siya ng kwarto. Pagkatapos ay nagtanong si Bernard, Master Alex, may nakasakit ba sa iyo dito? Sinukli ni Alex ang kanyang buhok gamit ang kanyang mga daliri at sinabing walang seryoso. Pero itong dude na ito ay ininsulto ang girlfriend ko sa harap ko. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin. Nagalit si Bernard, bastos ka. Pinirmahan mo ang sarili mong death warrant. Mga bantay, itapon mo siya sa ilog at lunurin mo siya. Natakot ang lahat. Nakaramdam si Edgar ng panginginig sa kanyang bulugad. Nagmamadali niyang sinabi, Teka, ako ang CEO ng Pegasus International, si Edgar Shepard. Ako ay nauugnay kay Lord Lex Gunther ng Thousand Miles Conglomerate. Hindi mo ito magagawa sa akin. Nang matapos niya ang kanyang mga salita, sinampal ni Bernard ang kanyang mukha. Sampal. Sa tingin mo ba mag-aabala si Lord Gunther na tulungan ka? Tunurin mo siya, sabi ni Bernard. Natarante si Edgar at lumuhad siya sa magkabilang tuhod na nagmamakaawa, no please. Nagkamali ako, humihingi ako ng tawad. Hayaan mong bayaran kita, Mr. Bernard. Master Alex, bigyan mo lang ako ng pagkakataon, malaki ang utang na loob ko sa iyo. Talagang natakot siya. Ang hari ng underworld ay palaging angkop sa aksyon sa mga salita. Kapag naibigay ang isang utos ng pagpatay, ito ay isasagawa. Hindi matiis ni Dr. Cheryl na makakita ng pagpatay. Hinawakan niya ang kamay ni Alex. Pagkatapos ay marahang ipinilig niya ang kanyang ulo. Tumango si Alex, ngumiti sa kanya, at sinabing, kalimutan mo na yon. Palayain siya sa pagkalunod. Hindi kayang makita ng girlfriend ko ang ganitong bagay. Baliin ang isang paa niya bilang parusa para hindi niya makalimutan ang ginawa niya. Snap! Agad na binali ng isang security guard ang kaliwang paa ni Edgar. Tinakpan ni Dr. Cheryl ang kanyang mukha dahil hindi niya kayang makita ito. Sabi ni Alex, okay, it's a wrap. Masyado akong marami. Mamasyal tayo. Ibinalik ni Bernard ang Supreme VIP card at binati, Palm, Master Alex. Ang iba pang mga security guard ay yumuko at bumati, Palm, Master Alex. Nang umalis sina Alex at Dr. Cheryl sa restaurant, si Benjamin at ang iba pa ay parang nagising sa isang panaginip. Basang-basa sila sa pawis. Habang namamasyal si Dr. Cheryl kasama si Alex, tinanong niya, actually, sino ka? Tumawa si Alex. Tumingin sa iyo. Natatakot ka ba sa akin dahil sa nangyari kanina? Narinig ko ang tungkol sa sikat na Supreme VIP card ng Thousand Miles Conglomerate. Ang mga may ganitong card ay kasing taas ng rango ni Lord Lex Gunther. Pero hindi siya mabuting tao. Close ka ba sa kanya? Tanong ni Dr. Cheryl. Nagkibit-balikat si Alex at sinabing, I'm not. Ang card na ito ay pag-aari ng aking ama. Nagnenegosyo ang tatay ko sa Thousand Miles Conglomerate. Iyon ay kung paano niya nakuha ang card na ito. Pero ngayon, wala na siya. So, wala kang dapat ipag-alala na ma-associate ako sa kanya. Tinapik-tapik ni Dr. Cheryl ang sarili sa kanyang malabong dibdib, kaya nga, ngayon, gamaan ang loob ko. Huminto siya at nagpatuloy, salamat sa ginawa mo para sa akin ngayon. Kung hindi dahil sa iyo, mahihiya ako. Natarante si Alex sa galaw ng kanyang malabo na dibdib. Tumango siya, yun lang ba? Inis na inis ni Dr. Cheryl. Ano pa ang gusto mo sa akin? Pakasalan ka, huwag kang maglakas loob. Ubo, hinihila ko lang ang binti mo, sabi ni Alex. Pagkatapos, nagpaalam sila sa intersection. Mag-isang nakaupo si Alex sa gilid ng kalsada at naisip, saan ako pupunta? Dapat ba akong manatili sa isang hotel ngayong gabi? O dapat ba akong bumalik sa pamilyang Essex? Sa kaibuturan ng kanyang puso, ayaw na niyang bumalik sa pamilyang Essex. Naisip ni Alex na baka mag-alala si Dorothy sa kanya dahil
Isang dosenang beses siyang tumawag sa kanya at hindi ito tumugon ng matagal. Naniwala ka sa scam pero hindi ako. Tumango pa at pumayag sa kanya. Ang tanga mo, sabi ni Alex sa sarili. Maya-maya, binuksan niya ulit ang phone niya. Mahigit 30 text messages mula kay Dorothy ang bumahak. Lahat ng mga mensahe ay para humingi ng paumanhin. Bago niya matapos basahin ang mga iyon, tumawag si Dorothy. Nag-alinlangan si Alex. Pagkatapos, sinagot niya ang tawag. Honey, nasaan ka na? Umiiyak si Dorothy. Nalungkot si Alex nang marinig ang sigaw ni Dorothy. Pero nagpigil siya at sinampal ang sarili. Nanigas siya at sinabing, "Stop calling me honey. Fiancé ka na ni Spark. Hindi na ako ang asawa mo. Hindi ako karapat-dapat na maging asawa mo. Hindi ko ginawa. Never akong nangako sa kanya. Ikaw ang asawa ko." Sigaw ni Dorothy. Sabi ni Alex, "Sa tingin mo ba bulag ako? Nasaksihan ko." Sabi ni Dorothy, hindi ko sinasadyang gawin yun. I'm sorry, honey, nasaan ka? Gusto kitang makita. Hayaan akong magpaliwanag at humingi ng tawad sa iyo. I'm sorry, hindi ako dapat maniwala kay Spark. Maaari mo akong parusahan o hampasin. Please, magkita tayo. Nang marinig ni Alex si Dorothy na nagmamakaawa sa telepono, hamupa ang kanyang galit. Ngunit naisip niya ito. Nang mag-show si Lord Lex sa Assexes, tinawag niya akong Master Alex. Ibig sabihin ba ay nalantad na ang aking pagkakakilanlan? Ang pamilyang Essex ay mga bloodsucker. Tiyak na gusto nila akong bumalik. Pagkatapos, gugustuhin nila ang tulong ko para muling mapirmahan ang $1 billion na kontrata sa Thousand Miles Conglomerate. Damn those fools, go to hell. Sabi niya sa isip niya. Pagkatapos, tinanong niya, pumunta ka ba para humingi ng tawad dahil sinabihan ka ni Madam Joanne? Agad na sinabi ni Dorothy, hindi, gusto kong humingi ng tawad. Mahal, nakalimutan mo na ba kung anong klaseng tao ako? Nag-alala ako nang hindi mo sinasagot ang tawag ko. Sabihin mo kung nasaan ka ngayon. Pwede mo akong gawin kahit ano kapag nagkita tayo. Bumantong hininga si Alex at sinabi sa kanya ang kanyang lokasyon. Pagkatapos, tinawag niya si Lord Lex. Guro, nasaan ka? Sinubukan kong lapitan ka pero hindi ako makalusot. Ayos ka lang. Nag-aalalang tanong ni Lord Lex, sinisisi ko ang aking sarili sa aking kapabayaan. Hindi ko alam na kailangan mong tiisin ang lahat ng kalokohang ito sa tirahan ng Essex. Sabi ni Alex, ayos lang. Well, ang mga hindi pagkakaunawaan ay nalutas na. Pinabalik ako ng asawa ko. Pero ngayong alam na ng mga Essex ang relasyon natin, pipilitin nila akong bawiin ang $1 billion na kontrata mula sa iyo. Kung tatawagan kita, hindi ka dapat pumayag. Sinabi ni Lord Lex, sa halip, dapat ko bang sunugin ang kumpanya? Umiling si Alex, hindi na kailangan. Pagkatapos ay pinag-usapan nila ang mga detalye at ibinaba. Ang tawag, makalipas ang 20 minuto, dumating si Dorothy sakay ng kotse. Honey, sigaw ni Dorothy. Lumabas ng sasakyan si Dorothy. Siya ay nasa gulat at panghihinayang. Niyakap niya ng mahigpit si Alex. At sinabing, honey, I was wrong. Hindi ko dapat kayo pinagdudahan. Maaaring mo akong parusahan ayon sa gusto mo. Sampal. Kinampos siya ni Alex ng malakas sa likod niya. Aray. Umiiyak na sabi ni Dorothy, nataman mo lang ba ako? Malamig na sabi ni Alex, akala mo ba nagbibiro ako? Sinong nagsabing wag kang maniwala sa akin? Ang masama pa, pumayag ka sa proposal ni Spark. Seryoso ka bang naisip ang iwan ako? Hindi mo ba deserve ang tama na iyon? Masama ang pakiramdam ni Dorothy at sinabing, I'm sorry honey. Ako ay nagkamali. Nalito ako. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa ko. I was disappointed when I thought that you lied to me, that's why I agreed to Spark's proposal as revenge. Paumanhin, maaari mo akong saktan ng kaunti, huwag kang magdamdam tungkol dito. Natigilan si Alex. Nawala lahat ng galit niya matapos marinig ang sinabi niya. Niyakap ni Alex ang kanilang yakap, nakaramdam ng init. At bamulong, kalimutan mo na, nahuli ka lang sa sandaling iyon. Si Spark, ang walang hiyang asshole na iyon, ang nagplano nitong panloloko kay Madam Joanne. Pagkatapos, niyakap niya ito ng mahigpit at sinabing, Dorothy, parang tumaba ka. Meron ba ako? Namula si Dorothy at sinubukan niyang itulak ang asawa, ngunit sa huli, nagpigil siya. Malapit na.
Bumalik sila sa villa ng Essex. Hindi nila inaasahan na babalik sila sa isang grupo ng mga taong nagtitipon doon. Sina Madam Joanne, Benny Essex, Anderson Essex, Emma Essex, at marami pa sa pamilyang Essex ay nasa sala, hindi mapakali at sabik na naghihintay sa pagbabalik ni Alex. Nandoon silang lahat dahil alam nilang nasaktan nila si Lord Lex of Thousand Miles Conglomerate. Ang isang salita mula kay Lord Lex ay maaaring agad na sirain ang pamilyang Essex. Gayunpaman, ang kabaligtaran ay masasabi rin. Ang sinumang nakakuha sa mabuting panig ng Thousand Miles Conglomerate ay uunlad. Sa pagpapakita ni Alex, si Madam Joanne ang unang bumati sa kanya. Taliwas sa kanyang dating gawi, si Madam Joanne ay nakangiti hanggang tenga. Para bang ibang tao siya. Hinawakan niya si Alex sa kamay nito at sinabing, "Alex, kasalanan ko ang lahat. Nagkamali ako na husgahan ka ng mabilis, ito ay ang aking mga pagkakamali. Ang lahat ng ito ay sanhi ng Spark at Bill. Lahat tayo ay nalinlang sa kanilang mga salita." Nakatayo sa likuran niya, sina Benny Essex, Anderson Essex at iba pang miyembro ng pamilyang Essex ay nakangiting humihingi ng tawad. Alex said in a nonchalant voice, "Since it is a misunderstanding, then it's no big deal. Matutulog na ako dahil pagod na ako." Nagmamadaling sinabi ni Madam Joanne, "Pakihawak. Ngayon lang pinunit ni Lord Lex ang $1 billion na kontrata na ipinangako sa atin. Ano ang relasyon niyo ni Lord Lex? Maaari mo bang tawagan siya at hilingin sa kanya na pirmahan muli ang kontrata?" Ani Anderson Essex, "Oo, parang napakataas ng tingin ni Lord Lex sa iyo. Bakit hindi mo ipaliwanag sa kanya ang sitwasyon? Kalimutan ang $1 billion na kontrata, kung handa siyang tulungan ang aming pamilyang Essex, maaari talaga kaming maging isang first-rate na pamilya ng negosyo sa California." Ang mga salita ni Anderson ay nagliwanag sa mukha ni Madam Joanne. "Tama, nabalitaan ko rin na may ilang godson si Lord Lex. Ang aming pamilyang Essex ay mayroon ding ilang mga apo na hindi pa kasal. Dapat mong banggitin nito kay Lord Lex. Baka pwedeng maging in-law ang pamilyang Essex at ang pamilyang Gunther." Hindi nakaimik si Alex. Tunay na walang hiya ang mga miyembro ng pamilyang Essex. Nagkunwari siyang ngumiti at sumagot, "Halos hindi kami magkakilala ni Lord Lex. May utang siyang pabor sa aking ama. Nang hanapin ko siya, nangako siyang ibabalik ang pabor sa akin." "Ano?" tanong ni Madam Joanne. "Ito ay isang pabor lamang." Nadismaya ang mga Essex matapos marinig ang sinabi ni Alex. Kapag naibalik na ang pabor, wala na silang mapapala sa Thousand Miles Conglomerate. Hindi mapakali si Madam Joanne at sinabing, dahil ito ay isang pabor, dapat niyang igalang ang kanyang mga salita. "Alex, subukan mong tawagan si Lord Lex para ipaliwanag na kasalanan ni Spark ang lahat. Mangyaring hilingin sa kanya na sumang-ayon muli sa kontrata." Tumango si Alex at tinawag ang telepono. Sinadya din niyang i-loudspeaker para marinig ng lahat ang sinasabi. Nang makonekta ang tawag, sinubukan agad ni Alex na ipaliwanag ang bagay kay Lord Lex. Pagkatapos nito ay nagtanong si Alex, "Lord Lex, maaari mo bang muling pirmahan ang kontrata?" Sumagot si Lord Lex, "Alex my boy, nahirapan akong dumalo sa anniversary banquet ng Essex Constructions. Itinuturing kong binayaran ang pabor na inutang ko sa iyong ama. Tungkol naman sa kontratang naputol, ang pamilyang Essex lang ang dapat sisihin. Sa tingin mo ba deserve nila ang kontrata? Ang mga taong iyon ay handang ibenta ang kanilang mga anak na babae para dito. Huwag kang mag-abala pang makipag-ugnayan sa akin, kung hindi, buburahin ko ang pamilyang Essex." Ito syempre ay isang pakana na binalak nina Alex at Lord Lex. Namutla ang mga mukha ng lahat ng miyembro ng pamilya Essex nang marinig nila ang sinabi ni Lord Lex. Sumenyas si Madam Joanne kay Alex na itigil na ang usapan. Kung hahayaang magpatuloy ang pag-uusap, maaari nitong ipahiwatig ang kapahamakan ng pamilyang Essex. Matapos ibaba ni Alex ang telepono, lahat ng miyembro ng Essex family ay paulit-ulit na sinipa ang kanilang sarili. Bilang pagsisisi, "Oh my God!" Napabuntong hininga si Madam Joanne. "Ganito lang, wala na ang $1 billion na kontrata. Ang aming gininto ang ticket upang magkaroon ng isang meteoric rise ay wala na. Kasalanan ni Spark at Bill ang lahat." Pinakamasama ang ekspresyon ni Madam Joanne, galit na nakatingin kay Alex ang mukha nito.
Siya ay walang iba kundi isang ahas na may dalawang mukha. Kanina lang, todo ngiti siya. Tinuro niya si Alex at sumigaw, walang kwentang basura. Bakit hindi mo sinabi sa amin na ibinabalik ni Lord Lex ang pabor ng iyong ama? Kung sinabi mo sa amin kanina, malalaman naming nagsisinungaling sina Spark at Bill. Ang gayong gininto ang pagkakataon para sa pamilyang Essex ay nawala at kasalanan mo ang lahat. Tumango si Lady Emma, oo, siya ang unang pamunit ng kontrata. Isa talaga siyang basura. Ito ay isang gininto ang pagkakataon, ngunit nagpa siya siyang kumilos ng cool at walang pakialam tungkol dito. Galit na sabi ni Dorothy, tama na, kung hindi dahil sa pagkikita ninyong lahat ni Spark at Bill, wala sa mga ito ang mangyayari. Paano mo masisisi ang asawa ko? Siya ang nagsisikap na tumulong sa pamilya. Umisi si Lady Emma, hindi ba kayo pareho? Umayag ka pa sa marriage proposal ni Spark. Nagalit at napahiya si Dorothy. Ang mga miyembro ng pamilya Essex ay isa-isang umalis. Lahat ay nagmumura kay Alex at sa kanilang kasawian. Kahit na ang $1 bilyong na kontrata mula sa Thousand Miles Conglomerate ay kinansela, hindi bababa sa Lord Lex ay hindi susunod sa kanila. Pagkaalis ni Madam Joanne, itinuro agad ni Madam Claire si Alex at sinabing, kasing pipi ka ba ng bato? May utang si Lord Lex sa iyong ama at ginamit mo ito para sa Essex Constructions. Bakit hindi mo ito ginamit para sa amin, para sa iyong pamilya? Naagrabyado si Madam Claire. Halos nasa kamay na nila ang mga regalo ni Lord Lex pero wala na ito ngayon. Si Alex ay hindi galit sa lahat ngunit nakadama ng kagaanan. Naisip ni Alex, mayaman ako pero hindi ko sasabihin sa iyo. Hindi kita bibigyan ng kahit isang sentimo. Sabi ni Dorothy, Nay, huwag mo nang ibalik ang bagay na ito. Maaari sana kaming dalhan ni Alex ng kayamanan, ngunit hindi namin ito pinahalagahan. Umasim ang ekspresyon ni Madam Claire kung iningatan niya ang $9 milyong na regalo mula kay Lord Lex, hindi ako magagalit sa kanya ng ganito. Bakit hindi na lang pakasalan si Spark? At least siya ang batang direktor ng Rockefeller Group. Hindi tulad nitong walang kwentang basura. Umasim din ang mukha ni Dorothy. Nay, huwag mo na bang babanggitin ang pangalan ng kasuklam-suklam na hayop na iyon, o hindi mo na ako makikita? He set up such a deceitful scheme for me to step in, yet iniisip mo pa rin siya. Anak mo ba talaga ako? Sige, sige. Sa wakas ay tumigil na sa pagsasalita si Madam Claire tungkol kay Spark, hindi ko nababanggitan ang taong iyon. Tungkol sa Love in a Fallen City necklace, ito ba ang tunay na bagay? Umiling si Alex. Ito ay totoo. Napatalon si Madam Claire at ang kanyang mga anak sa kanilang mga upuan nang marinig nila ang sinabi ni Alex. Agad namang nanlaki ang mga mata ni Beatrice. Bumili ka ba talaga ng kwintas na nagkakahalaga ng $30 million? Magkano ang perang natanggap mo mula kay Lord Lex? Na-curious din si Madam Claire. Nagkibit balikat si Alex. Wala akong masyadong pera. Ang kwintas ay regalo ni Lord Lex. Walang bayad din ang wedding ring na nabawi ko. Malakas na tinampol ni Madam Claire ang sariling hita. Oh my God! Paano mo maibibigay ang $30 milyong na kwintas? Isa ka bang tanga? Sumagot si Alex, ikaw ang nagtapon nito. Naalala ni Madam Claire na siya ang naghagis ng kwintas sa lupa at labis na nagsisi. Sabi ni Beatrice, naaalala ko na ang babaeng kumuha ng kwintas ay kakilala mo. Siya ay, Dr. Cheryl, hindi ba? Pwede mo bang hilingin na ibalik ang kwintas? Nagningning ang mga mata ni Madam Claire. Oo, kailangan nating ibalik ito. Umiling si Alex. Nahihiya siyang magtanong. Nagkunwari lang siyang boyfriend ni Dr. Cheryl. Lalo siyang nahiya sa pangyayari sa elevator. Kaya, nagpa siyang magsinungaling, pumunta ako para hilingin ito, ngunit naisip niya na ito ay isang imitasyon lamang na gawa sa salamin at ibinigay ito sa isang batang babae. Tumama ang panga ni Dorothy sa sahig. Nawala ng pag-asa si Madam Claire. Diyos ko, iyon ay $30 milyong na halaga ng alahas. Hinanap mo ba ang batang babae? Sumagot si Alex, hinanap ko siya. Pero ilang araw na ang nakalipas mula nang matanggap niya ito. Ang batang babae ay 5 taong gulang lamang, itinapon niya ito at imposibleng mahanap namin ito. Si Madam Claire ay nataranta at halos hindi mapigilan ang kanyang pagnanasa na patayin si Alex.
Nakaramdam din si Dorothy ng bahagyang kurot sa kanyang puso dahil ang kwintas ay nagkakahalaga ng $30 million. Gayunpaman, hindi siya matako gaya ng kanyang ina. Sinabi ni Dorothy, dahil nawala ito, wala na tayong magagawa tungkol dito. Pagkatapos, hinawakan niya si Alex sa kamay at inakay ito sa itaas. Galit na galit si Madam Claire. Bawal kang pumunta sa second floor kasama siya. Sabi ni Dorothy, may kakaunting salita lang ako sa kanya. Pagkapasok sa kwarto ay bahagyang natigilan si Alex. Iyon ang unang beses na nakatapak siya sa silid ni Dorothy mula nang magpakasal sila. Alex, huwag mong sisihin ang aking ina. Alam mo kung paano siya nakasentro sa pera. Hindi ko gusto ang kwintas na iyon, ang gusto ko lang ay ikaw. Kalimutan mo na ito, huwag mo nang pag-usapan pa. Biglang sumeryoso si Dorothy, bukas akong mag-business trip para sa isang exhibition. Aalis ako ng 3 o 4 na araw. Kumunat ang noo ni Alex. Hindi ka ba pwedeng magpadala sa iba? Ikaw ang boss. Galit na tinitigan siya ni Dorothy. Sangay lang ako ng manager ng isang subsidiary company. Dapat kong hawakan ang halos lahat ng bagay sa negosyo ng mag-isa. Bilang isang lalaki, hindi mo ba iniisip na dapat mo akong tulungan? Sagot ni Alex, mahal kong Dorothy, makatitiyak ka na talagang tutulungan kita. Kahit na ang $1 bilyon na deal sa 1,000 Miles conglomerate ay bumagsak, kukunin ko ang mga string upang makakuha ka ng 2 o kahit $3 bilyong na kontrata. Bahagyang kumunat ang noo ni Dorothy at tumingin kay Alex. Bakit pakiramdam ko nagbubuga ka lang ng mga pangakong walang laman? Dapat kang maging mas down to earth at hindi mabulag ng iyong kumpiyansa. Hindi basta-basta binibigay ang favor ni Lord Lex, Dorothy said. Forget what they doing, keep on doing that.